Ang muling pagkahalal ni Donald Trump bilang Pangulo ng US ay nagdulot po ng maraming positibong developments para sa crypto market. Kaya sa video na ito ay atin pong hihimayin ang mga pangunahing pangyayari mula po sa day 2 o pangalawang araw ng pagkapangulo ni Trump, mula po sa usap-usapang XRP at saka Solana futures hanggang sa Dogecoin ETF at mga projections para kay Bitcoin na posibleng umabot sa presyong $700,000. Kaya yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, unahin po natin ang isa sa pinakamalaking usapan at ito po ang posibleng pagpasok ng XRP at saka Solana futures sa CME Group. Noong day 2 or pangalawang araw ng administrasyon ni Trump, nakita po sa isang staging site ng CME ang impormasyon tungkol sa mga kontratang ito. Ang mga ito ay may sizes na 50,000 XRP at saka 500 na Solana para sa standard contracts, pati na rin ang mas maliliit na micro versions na 2,500 XRP at saka 25 Solana. Bagamat sinabi po ng CME spokesperson na isang mock-up draft lamang ang lumabas at aksidenteng na nasa publiko, hindi po maiwasang mag-isip ang mga analyst na baka totoo ito. Ayan, at bakit? Kilala po kasi ang CME Group sa pagtitest ng mga bagong products bago po nila ito i-announce officially. Kung tuluyan pong ilalabas ang futures na ito, siguradong magdadala po ito ng mas maraming liquidity at saka oportunidad para sa mga XRP at saka Solana traders. Ayan. Ngayon ay ano naman po ang papel ng Dogecoin ETF? Ayan po yung mga content natin kanina. Hindi rin po nagpapahuli itong si Dogecoin. Sa parehong araw ay inirehistro ng Bitwise Asset Management ang kanilang Bitwise Dogecoin ETF bilang isang Delaware Statutory Trust. Ayan. Ano nga bang ibig sabihin nito? Ang hakbang na ito ay isang karaniwang preparatory step or paghahanda para sa filing ng isang ETF. Bagamat hindi nito ginagarantiyahan na magkakaroon agad ng filing, ipinapakita po nito na seryoso ang Bitwise sa pagpapalawak or pag-i-expand ng kanilang crypto products. Ayon po sa mga analyst, posibleng tumaas ang presyo ni Dogecoin ng hanggang $15 kung matutuloy ang ETF filings na ito. Ngunit gaya po ng anumang investment, dapat po nating tandaan na hindi po garantisado ang ganitong mga predictions. May posibilidad na tumaas pero may kasamang risk din ito. Ngayon ay posible naman, pagdating naman po dito ay Bitcoin, ay posible kayang umabot naman ito sa presyong $700,000. Isa pong malaking balita mula sa World Economic Forum sa Davos ang naging usap-usapan. Ang CEO po kasi ng BlackRock na si Ginong Larry Fink ay nagsabi na maraming sovereign wealth funds ang nag-i-explore na mag-invest ng 2% hanggang 5% ng kanilang portfolio kay Bitcoin. At ang tanong ay bakit po nila ito ginagawa? Sabi po ni Ginong Fink, si Bitcoin ay nagiging hedge laban sa political at saka economic instability. Ibig sabihin, kapag hindi po maganda ang takbo ng economy o politics, maaaring gamitin po si Bitcoin bilang paraan ng proteksyon sa mga investments. Dahil dito ay sinabi niyang maaring umabot daw ang presyo ni Bitcoin sa pagitan po ng $500,000 hanggang $700,000 sa malapit na hinaharap. Kung mangyayari ito, magiging napakalaki po ang epekto nito hindi lamang po sa crypto market kundi pati na rin sa global financial landscape. Ngayon ay ano naman po ang ginawa ng Trump administration para suportahan ang crypto? Simula pa lamang ng kanyang administrasyon ay mukhang malinaw po na si Trump ay naglalatag ng mga hakbang para sa isang mas crypto-friendly na environment. Sa kanyang unang araw sa opisina ay iniulat po ang pag-file ng mga meme coin ETF na nagpapakita ng interest sa crypto adoption.
Maliban po dito ay ang mga leadership changes sa SEC at saka CFTC kung saan po ay nag-appoint siya ng mga acting chairmans na mas bukas sa ideya ng crypto. At siya rin ay nagbuo ng Crypto Task Force sa SEC para sa mas malinaw na regulasyon sa industriya ng cryptocurrency. Kaya ang mga ito ang maaring magdala ng mas magandang oportunidad para sa mga investors at dagdag na tiwala sa industriya. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Ayan, una ang mga developments gaya ng XRP at saka Solana futures ay nag-aalok po ito ng mas maraming options sa pag-trade. Ang ganitong klase ng product ay karaniwang pong nagbibigay ng mas mataas na liquidity at mas malawak na access sa global market. Pangalawa, ang Dogecoin ETF ay maaari pong magbigay ng mas regulated na paraan para makapag-invest ang malalaking institution. Posible pong magdulot ito ng pagtaas ng presyo na makikinabang ang mga early adopters tulad po ng mga Pinoy na maagang bumili ng Dogecoin. Pangatlo, pangatlo po ay ang possibility na umabot ng $700,000 ang presyo ni Bitcoin ay isang napakalaking oportunidad para sa mga long-term investors. Kung tama po ang strategy mo, maaaring makatulong ito sa pag-achieve ng iyong financial goals. Yan, bilang panghuli ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Para sa akin ay positibo po ang mga developments na ito. Hindi lamang para sa mga malalaking investors, kundi pati na rin sa mga ordinaryong tao na gustong sumali dito sa mundo ng crypto. Ang administrasyon ni Pangulong Trump ay mukhang nagbibigay ng mas maraming oportunidad sa crypto, kung saan ay nagdadala ng mas malawak na adoption at saka pagtitiwala. Gayunpaman, lagi po nating tandaan na ang crypto market ay volatile, kaya wag po tayong magmadaling mag-invest at siguraduhin na iintindihan po natin ang risk na kasama nito. Gaya po ng sinasabi ng marami, mag-invest lamang ng kaya mong mawala. Kaya, ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.